So, magandang araw po muli. Tayo po ay nagbabalik sa ating tuloy-tuloy na talakayan sa financial management, financial education. So, dito naman po tayo sa isang mahalagang usapin, ano? Paano tayo, how to stay out of debt, ano? Kung na-manage natin yung ating mga utang, kung ating dahan-dahan ng nabayaran, and eventually, na-clear na natin lahat ng ating mga obligations, ating mga utang, paano tayo mananatiling out of debt, ano? Ibig sabihin, um, hindi tayo babalik doon sa dating ating sitwasyon na tayo lubog sa utang, ano? So, this is just a realistic approach, ano, yung mga practical tips na pwede natin gawin para hindi tayo bumalik doon sa dating ating sitwasyon na lubog tayo sa utang. First of all is we should track our money. Ano? We should know saan ba pupunta, anong pumapasok na pera at saan pupunta yung ating mga pera, ng ating kinikita, ano? Could be come from our jobs or galing sa ating mga negosyo. So dapat alam natin, ano? Alam natin ang mga pumapasok at lumalabas. So dito pumapasok yung ating tracking, ano? Even just by a simple notebook or spreadsheets kung medyo advanced yung ating or kung medyo malaki-laki ang inyong income, maring meron kayong mga accountants na tumutulong sa inyo para i-track yung ating cash flow and then pumapasok at lumalabas na pera. So dapat aware tayo kung paano natin to paano pumapasok at lumalabas yung mga pera. So kung tayo naman ay simpleng nagbabudget lamang. So we should make it in a simple way. We should jot down, no? Ililista natin lahat ng gastusin, lahat ng ating kinikita, nililista natin. Para at least nakikita natin yung ating pag pinagagastusan. And then at the end of the month, we should evaluate kung yung ating pinagagastusan ay mahalaga or we're just spending it out of impulses or minsan nadadala lang tayo sa hype ng mga sales or mga udyok ng mga kaibigan. So, doon natin na makikita. Pag hindi kasi natin nilista, hindi natin matitrace, ano ba, saan ba napunta yung aking sahod nung nakaraang buwan? Saan ba napunta yung aking bonus na aking natanggap or 13th month pay or sa mga pera pinanggalingan natin. Hindi natin alam kung saan natin nagagastos, nakakalimutan na natin kung hindi natin nililista. So, pangalawa is we should know how to live below our means, ano? Or below our income. So ito yung napakalagang sikreto, hindi naman sikreto, but a practical way of living life in a way na we should live. Ba dati sabi natin, we should live within our means, ano? But that praise is hindi sa makakatulong kasi ibig sabihin pag ano yung kinikita natin is we just leave it within that level. So, ibig sabihin, wala tayong room for savings, wala tayong hindi tayo makapag-invest kasi naubos na natin yung ating kinita nung yung certain buwan na yon, naubos na natin. So ito yung very good principle. Ano ba ang ideal, ano? Ano bang ideal of living below your means? How much ba talaga yung living below your means? So ibig sabihin, you can live 70% no, ng iyong kinikita. If you can live, ibig sabihin, yung 70% na yun, kasama na dyan lahat yung mga essentials, no? Food, shelter, clothings, kasama na dyan yung mga bills natin, no? If you're still renting, yung mga rent natin, mga utilities. So, kasama na dyan dapat 70 or 80%. So, yung 20% is our allowance para sa savings and mga emergencies, no? Saka mga unexpected expenses na pwede kasi pag namuhay tayo just within our means, pag mga biglaan, mga emergencies na dumating, ay doon na naman tayo, babalik na naman tayo sa pagkakautang. So, alam ko hindi madali yung pamamaraan ito, living below our means. But just a matter of pag-practice. Pag nasanay tayo na mamuhay sa 70 or 80% ng ating kinikita,
masasanay rin naman tayo, 'di ba? Masasanay tayo. Kung nasanay tayo mabuhay sa nauubos kaagad lahat ng ating kinikita, eh, so pag nag-adjust tayo medyo mahirap. But eventually, pag nasanay tayo, we will um, masasanay tayo. Yun naman ang tao naman ay flexible, ano? So, um, dito pumapasok yung lifestyle inflation or lifestyle growth, ano? Kasi minsan yung karamihan sa atin, pagka tumaas ang sahod, sumasabay agad yung lifestyle, no? So, hindi naman masama pagka, pag umangat tayo sa buhay, umangat rin konti yung ating lifestyle. Hindi naman masama nun. But wag nating hayaan na yung lifestyle natin mas mabilis umangat sa ating kinikita, ano? You should maintain yung away, no? Pagka tumaas yung sahod natin, pwede tayong magstay put do sa ating lifestyle, no? Magstay put muna tayo for a year, no? For a year. Then after next year, no, kasama na dyan yung mga naipon mo dahil sa increase mo. Pwede natin dahan-dahan, no? Dahan-dahan. The key is dahan-dahan nating iangat ng ating lifestyle in a way na hindi siya nauuna o hindi siya sumasabay sa ating kinikita. Kasi dito pumapasok na doon naman tayo. Babalik na naman tayo sa pangungutang para lang tustusan yung ating lifestyle na na-outpace niya yung ating kinikita. So ito yung dapat natin natandaan, ano? So one thing also is you should build emergency fund. Very, very redundant na, parati ko na itong binabalik, emergency fund. No? Kung buhayin natin bumalik sa pagkakautang, as early as this time, dapat meron tayong emergency fund. Dapat binubuo natin dahan-dahan, no? Kung hindi naman natin nabubuo kaagad in a year, maybe in a matter of span of 5 years, mabubuo natin yung ating emergency fund. So, ano ba tong emergency fund? So, as word itself, ano? Ito ay pondo natin, no? 3 to 6 months of our living expenses na pwede nating pang caution, ano? Pang backup pagka tayo ay mga emergencies, no? Lalo ng mga medical emergencies or any other emergencies na pwedeng dumating sa buhay natin na pwede nating na unexpectedly ay darating sa atin. Dapat alam natin na meron tayong pondo na tutustos do sa mga emergencies na yon. So kasi pag hindi tayo wala tayong emergency fund, ang naging emergency fund natin ay sa informed person, sa mga salayin natin, savings and loan association or mangungutang kung kani-kanino. Then pag pangungutang kasi it will entail interest and then babalik na naman tayo dun sa cycle. So, emergency fund is very, very important, ano? So, wag natin gamitin yung credit card for emergencies, ano? Extreme emergencies. So, ito yung nagiging problema ng karamihan because they treat their credit cards na in case of emergency, hugot na lang sa credit card. Then, doon, bumabalik na naman tayo sa cycle, ano? And then, so we should avoid yung mga impulse purchases, ano? Papansin natin, pagka meron tayong sahod or end of the month, andyan na naman yung mga sales, ano, or mga nakikita natin sa Facebook, ano, sa social media. So hina-hype tayo para they're trained to the advertisement are designed to entice, no, yung mga buyer. So kung pag tayo ay hindi naka-focus, hindi tayo nakaalat yung ating mga pagkapirahan kung saan ba talaga natin to dapat pinagagastos, isang pasya lang natin sa mga malls or kung saan mo tayo makakarating, pag encounter tayo ng mga salesman o saleswoman, andun na tayo na hindi natin napapansin, napapabili na tayo ng isang bagay na minsan hindi man natin kailangan. So ito yung dapat nating i-apply, 24-hour rules, pwedeng pag medyo malaki-laki na purchase na medyo 100,000 na pinag-uusapan, pwede nating i-delay in 30 days para pag-isipan at pagnilayan kung ito ba'y karapat dapat na bilhin, ano? So that's why wag kayo magtaka, no? Pag kayo ino-offer ng mga salesman, saleswoman sa mga mall, it will always give them, sir, hanggang ngayon lang ito, ano? Or hanggang bukas lang ito. Sunod na araw, iba na ito ng presyo, no? Times 2 na o times 3.
So be careful with that because that's one way of strategizing na na kailangan ko to. So dapat bilhin ko to kasi mas mahal na ito kinabukasan. But the reality is, hindi po yun. Ano, pag punta nyo after 1 week, ganun pa rin ang sasabihin nila. No? So dapat alam natin, we should be discerning padating ng mga pagbili, no? Lalo na pagka medyo mahal at hindi siya kasama sa budget na hindi man natin kailangan. Tayo na hype lang ng mga sales. So you should use credit cards very carefully, or that maaari hindi na tayo magagamit ng credit card. Ang rule ng credit card, pag hindi natin siya kayang bayaran in full, sa sunod na buwan, sa kanyang due date, pag hindi natin kayang bayaran, huwag tayong gumamit ng credit card, So ito ang nagiging pabigat, sa karamihan sa atin, OFWs, kahit sa mga kaibigan, mga kasamahan natin dyan sa Pilipinas, kasi yung access of credit cards is so easy, para bang ipirma ka lang tapos maya meron ka ng credit card, kahit pag-apply natin sa ating bank accounts, automatic meron credit card. So ito yung ating dapat na pag-ingatan, pag hindi natin kayang bayaran sa due date in full, huwag na tayong gumamit ng credit card. The option is we can use a debit card, Debit card dapat yung ating kasi as prepaid debit card, para rin nagbabayad ng cash, alam natin pag naubos na yung debit natin, wala na. So ito yung ating dapat na pag-ingatan, kasi isa ito sa pinaka malaking trap ng karamihan, kasi hindi na nakokontrol yung paggamit ng credit card in a way na inahabol na sila ng mga bangko dahil sa hindi na nakakabayad sa mga credit cards. So we should also save in mga big purchases, kung meron tayong pinaplano na ahead of time, may bibili tayong bahay o bibili ng sasakyan, so dapat pinagplanuhan natin, pag may plano tayong bumili ng bahay, start saving for that purchase, kasi medyo malaki yung ilalabas natin ng pera. Should also consider creating sinking fund. Ano ba itong sinking fund? Ito yung mga pondo para paghahanda, alam naman natin na every year meron tayong renewal ng ating registration ng sasakyan, So hindi ito pwedeng hugutin natin sa emergency fund, kasi wala tayong pera pang maintenance sa sasakyan, huhugutin sa emergency fund. These things are not emergencies, kahit yung mga tuition fee ng ating mga anak. So let's say na-settle mo na yung tuition fee ng anak mo ngayong taon. So you start having sinking fund para sa next school year, para pagdating ng next school year, hindi ka mangungutang, hindi ka magka-credit card just to pay their tuition fees, So kung meron pa rin, kaya nga tayo sinasabi natin, we should live below our means. Yung remaining na 30 o 20% ng ating expenses na ating tinipid sa ginamit natin ay 70 or 80% lang. Pwede natin itong itabi para sa ating sinking fund. Kung ano may mga plano tayong bilhin, mga appliances, so mga insurances na ating binabayaran. So ito yung ating paghandaan, Ito ating paghandaan para pagdating ng bayaran o pagdating ng tayong bayad tayo ng tuition fee, meron na tayong pondo, hindi na tayo mangungutang. So ito naman ang ating point, So ito yung ating dapat na pinahahalagahan, lalo na sa mga OFWs at sa mga uniform personnel. So alam naman natin, things are going rough this time. Maraming alingas-ngas ang nangyayari sa paligid, and then practically ano bang naging effect sa economy natin. So we should prepare in eventualities. Dapat handa tayo, kung hangga't maaari, dagdagan natin yung ating source of income. Yung cash flow natin dapat mas marami, mas matatag, hindi lang tayo umaasa sa ating trabaho, lalo na sa mga OFWs, unstable yung ating anytime our company might close, or
or ayaw natin yung ating boss, hindi tayo tumatagal sa trabaho kasi hindi natin um, ka-vibes yung ating mga kasama. So ito yung ating dapat na pinaghahandaan. So para di tayo bumalik sa utang, we should be aware of spending yung ating mga kinikita, ano? So isa yan is we should plan everything. Ito naman yung ang keyword is planning, ano. Pinaplano natin dapat yung ating pagbibili, ating paggagastusan, no? Same thing, no. Dapat alam natin kung ano yung pumapasok, hindi lang out of the blue in bumibili tayo ng kwan without thinking, ano bang mababayaran ko ba ito after 2 months, ano, pag this is an installment, mababayaran ko ba ito after 6 months, no? Baka pag nagkaroon ng emergencies, wala na ako pambayad dito. So, mululubog na naman tayo sa utang, ano. So very important is we should be surround ourselves with people na will influence us in a good way, no. Very important ito kasi pag papaligiran tayo ng mga taong palautang, mga taong halos lahat na lang yung ginagamit ay credit card, so may impluwensyahan rin tayo, no, to overspend, to increase our lifestyle kasi gusto natin sumabay sa kanilang lifestyle, or hindi sila keen to talk about savings and investments. Pag ganoon ng mga tao na parte, iwasan na natin para tayo hindi mapahamak, ano. Pag they're just normalizing yung pagkakautang or using utang as to increase their lifestyle, na iwasan na natin yung mga tao na yun. So eventually, sabi nga nila, we are the average of 5 people that we spend time with, So kung ano yung pamumuhay ng tao na parati natin nakakasama, ganun, malamang ganun din tayo. So we should be careful with that, no? So ito sana ay mabigay sa atin na konting tips, konting idea how to stay out of debt, Ito naman ang aking samot dalangin, sa sana, it's like sa ating bansa, how can we stay out of debt, yun ay isang pangarap o isang panaginip na lamang, kasi as we know, hindi pa pinapanganak yung ating mga kaapu-apuhan, may mga utang na. So sana tayo naman ay naman natin nakokontrol yung ating sariling buhay, yung ating bansa naman ay hindi natin kontrol yung ating sariling buhay, control natin. So dito lang tayo mag-focus, wag na tayo magbuwan sa malaking aspeto ng our economy. Our personal economy ang ating pahalagahan, So we should stay out of debt at all cost, hangga't maaari, para pag next generation natin, pag alam nila man, pag nalaman nila or natutunan nila yung ating prinsipyo, ang ating pinapahalagahan, how we value things, ito rin ang kanilang ma-adapt. And then, kahit na wala na tayo, kahit na tayo ay alabok na, nakakalimutan na tayo ng mga next generation natin. And yet, our legacy na staying out of debt, managing our resources, ito ay tuloy-tuloy, Ito naman ang pwede nilang manahin sa atin kahit na wala tayong may pamana na physical wealth or ari-arian. And yet, yung principle, yung value ng pagpapahalagaan ng pinaghirapan ay mananatili hanggang sa next generation. Ito po yung ating pangarap at ating panalangin na sana ay pass on natin sa next generation yung ating legacy. So marami po salamat at sana po ay may natutunan kayo sa aking kunting sharing ngayong araw. So magandang araw po at God bless us all.